Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Department of Foreign Affairs iginit na hindi pagsasayang ng pondo ng gobyerno ang foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Overseas Workers Welfare Administration tiniyak ang tulong para sa pamilya ng mga seafarer na biktima ng missile attack sa Gulf of Aden. Dating Pangulong Rodrigo Duterte pinangalanang administrador ng Kingdom of Jesus Christ Properties ni Apollo Kibuloy. At rollback sa presyo ng langis, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Ipinagtanggol ng Department of Foreign Affairs ang muling pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo ng Germany at Czech Republic sa susunod na linggo. Git ng DFA, hindi pagsasayang ng pondo ng gobyerno ang foreign trips ng Pangulo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nanindigan ng Department of Foreign Affairs na malaking tulong ang state at working visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalakas ang pakikipag-ugnayan at pamumuhunan sa Pilipinas ng ibang mga bansa. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Maria Elena Algabre, malaking tulong ang international engagement ni PBBM upang masuportahan ang kanyang development agenda para sa bansa. Kaya naman iginit ng DFA na hindi pagsasayang ng pondo ng gobyerno ang mga foreign trip ng Pangulo. The President international engagements is of course in support of his development agenda, security, economic, that will redound to the benefits of our countrymen. And for Germany and the Czech Republic, the visit will focus, as we have said earlier, in strengthening partnership with like-minded countries in Europe, especially the promotion of a rules-based international order. Ito ang tugon ng DFA sa mga bumabatikos at kumukwestiyon sa madalas na pagbiyahe abroad ni PBBM. Sa susunod na linggo, nakatakda muling bumiyaya ang Pangulo para sa isang state at working visit sa Germany at Czech Republic. Pero bago ito, kamakailan lamang ay 2 beses ring bumiyahe ang Pangulo sa Australia. Sa darating na March 12 hanggang 13, nasa Germany si PBBM para sa isang working visit. Habang sa March 14 at 15 naman ay pupunta ito ng Czech Republic para naman sa isang state visit. Layo ng pagbisita ng Pangulo na palakasin ang bilateral relations at kooperasyon ng Pilipinas sa 2 European countries. May mga pipirmahang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Germany pagdating sa pagpapalakas ng maritime sector pero sa bahagi ng komersyo o pagninegosyo. This is more on the commercial side. So it's facilitating the movement of maritime trade. And you know very well that 1/3 of the seafarers around the world are Filipinos. And a robust shipping industry in the Philippines and in worldwide will be good for the employment of seafarers, Filipino seafarers. Samantala, isang kasunduan naman sa Czech Republic ang nakatakda rin pirmahan na sesentro naman sa labor sector. Partikular na rito ang ligtas na pagmamigrate, mapangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga Pilipino manggagawa sa kanilang bansa. The Czech Republic has expressed its interest to encourage more Filipinos to participate in the labor market. In fact, they have announced a yearly quota for Filipinos starting this May of 10,000 Filipinos who may enter the Czech Republic for work. Pag-aaralan din ng pamahalaan na magkaroon ng pag-uusap pagdating sa defense. Inaasahan dadalo din ng Pangulo sa Business Forum kasama ang mga kilalang business leaders. Dito i-highlight ng Presidente ang oportunidad ng pamumuhunan ng German at Czech Republic companies sa Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pag-aabot para sa naulilang pamilya ng 2 Pilipinong marino na nasawi sa missile attack ng Houthi rebels sa Gulf of Aden. Bukod sa mga kaanak ng mga nasawi,
Kasama rin sa tutulungan ng pamahalaan ang pamilya ng iba pang mga seafarer na naapektuhan rin ng insidente. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Personal na pinuntahan ng mga kawani ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pamilya ng mga Pilipino seafarer na apektado ng missile attack ng Houthi rebels sa isang barko na naglalayag sa Gulf of Aden kamakailan. Ito'y upang mapawi ang pag-aalala ng mga ito sa kanilang kaanak na mga tripulante na biktima ng missile attack. Ang OWA, automatic yan. Basta meron nangyaring ganito, aandar na agad ang ating regional officers. At nabigyan na natin sila ng mga updates kung ano yung kanilang sitwasyon nung kagaya nung nadala sa duty hospital. Kahapon, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na nasa maayos ng kalagayan ang 10 Pinoy crew na nakaligtas sa insidente. Habang stable na rin ang kondisyon ng 3 nasugatan na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital sa Djibouti sa East Africa. They are recovering and are in stable condition, and they can be repatriated soon as long as there is a medically fit to fly certificate forthcoming from the medical authorities in Djibouti. And most likely this will be a medical repatriation process that they will all go through. Habang patuloy pa ring sinusubukan na ma-recover ang labi ng 2 tripulante na nasawi sa pag-atake, makakatanggap ng tig 220,000 pesos cash assistance ang naulilang pamilya ng 2 seafarer. Pagkakalooban rin ng educational assistance ang panganay na anak ng mga ito at dagdag na 15,000 pesos para sa livelihood assistance. Kasama rin sa assistance ng OWA ang pag-aasikaso sa mga dokumentong kakailanganin ng mga ito. Hindi naman ito nagbabago kasi mga institutional programs na ito ng OWA. So, kapag kami namatay, kung meron nagkaroon ng sakuna or na disgrasya, kaagad-agad yung OWA. Unang-unang nating makikita yung ating mga tao nandiyan na kaagad sa kanilang pamilya. Ito, sa pamilya ng mga namatayan at saka yung mga nadisgrasya. Tiniyak naman ng OWA na tutulungan rin nila ang pamilya ng mga nakaligtas na tripulante. Napawi naman ang pag-aalala ng asawa ng isa sa mga biktimang nasugatan at nagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay ng update ng pamahalaan sa kalagayan ng kanyang mister. At ngayon, kasalukuyan ng ginagamot sa Djibouti hospital yung aking asawa at nasa mabuting kalagayan na rin. At yung sabi, out of danger na rin po yung kanyang kondisyon. So maraming salamat sa agarang pag-responde. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro na patuloy nang ginagamit ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang bagong defense concept para madepensahan nito ang teritoryo ng Pilipinas. Kasunod ito ng ginagawang paghahanda ng China para sa posibleng gulo sa karagatan na kanilang haharapin. Ito ang balita ni JP Nunez. Ipinagmalaki kahapon, March 8, ni National Defense Secretary Gibo Teodoro na patuloy ang ginagawang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa kapasidad ng Pilipinas para maprotektahan o madepensahan ang teritoryo nito. Partikular na ang Exclusive Economic Zone o EEZ laban sa banta ng ibang bansa. Ginawa nito ang pahayag matapos manawagan si Chinese President Xi Jinping nitong Huwebes sa kanyang annual parliament meeting kasama ang mga delegado ng People's Liberation Army at kanilang armed police force na maghanda para sa mga inaasahang gulo sa karagatan na kahaharapin ng China military. Dahil dito, tiniyak ni Secretary Teodoro na ginagawa naman ng AFP ang lahat para mapaigting ang mga paghahanda ng Pilipinas para sa sino mang magtatangkang gipitin ang karapatan ng mga Pilipino sa loob ng teritoryo ng bansa. Anya, ipinapatupad na ng hukbong sandatahan ang bagong Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC.
Nauna nang sinabi ni Teodoro na ang naturang defense concept ay nakatakdang magpahintulot sa militar na protektahan at tiyakin na malaya at mapayapang makapagsasagawa ng exploration at makagagamit sa mga likas na yaman ng Pilipinas ang mga Pilipino, mga kumpanya sa bansa at ang mga inatasan ng pamahalaan sa loob ng ating EEZ. Masisiguro rin dito ang karapatan ng mga Pilipino sa mga lugar na mayroon tayong jurisdiksyon. Sa pamamagitan din ng CADC, mabibigyan ng pahintulot ang bansa na maglagay ng military presence sa mga lugar na kailangang maprotektahan o mapreserba na naaayon sa ating konstitusyon. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na palalakasin ng naturang konsepto ang kabuuang teritoryo ng Pilipinas para patuloy na makinabang ang mga mamamayan at ang susunod na henerasyon. Sa pamamagitan din anya nito, hindi nakakailanganin pa ng militar na maghihintay pa sa mga ilalabas na direktiba para kumilos sa oras na gipitin ng ibang bansa. Maaari na umanong gamitin ng mga commander at unit ng AFP ang CADC sa abot ng kanilang makakaya. Matatandaan na nitong March 5, 2 barkong pandigma ng China Coast Guard ang nagbomba ng water cannon sa isang Filipino vessel na naglalakbay papunta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. 4 na tauhan ng Philippine Navy ang nasugatan dahil sa nangyaring tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Nakikipaglaban ang Pilipinas at China sa isang territorial dispute sa South China Sea, kung saan karamihan ay inangkin ng Beijing. Gayunpaman, nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration noong 2016 na paboran ang claims ng Pilipinas sa lugar na matatagpuan sa loob ng 200 nautical mile EEZ o West Philippine Sea. Isang desisyon na tinanggihan naman ng China. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumisita kahapon si Jimbo Ken, profesor sa Faculty of Policy Management ng Keio University ng Japan sa National Headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila. Tinalakay nila ang kasalukuyang kalagayan ng maritime security sa rehiyon at binigyang diin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Japan sa pagpapaunlad ng kakayahan at personal exchange. Pagkatapos ng pulong, inilibot ni Coast Guard Admiral Ronnie Gil Gaban ang propesor sa loob ng BRP Melchora Aquino. Ang BRP Melchora Aquino ay isa sa pinakamalaking sasakyang pandagat ng PCG na idinisenyo base sa Kunigami class ng Japan Coast Guard. Babot na sa 80% ang bilang ng mga public utility jeepney na sa buong bansa na nagpa-consolidate na para sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP. Ayon kay Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III. Tumaas ang bilang na ito dahil sa determinasyon ng pamahalaan na itaguyod ang nasabing programa. Desidido rin anya ang gobyerno na itulak ang transition na aabot hanggang 4 na taon para sa modernization ng mga jeep at ang subsidiya para sa down payment ng modernized units. Dagdag pa ni Guadis, nakatulong din sa pagtaas ng bilang ng mga nagpa-consolidate ang awareness ng PUJ drivers ukol sa nais isulong ng pamahalaan. Naghanda na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga bus na bibiyahe sa mga rutang apektado ng tigil operasyon ng Philippine National Railway simula sa March 28. Ito ay upang may masakyan pa rin ang mga pasahero na apektado ng pansamantalang pagsasara ng biyahe ng PNR sa Metro Manila na tatagal sa loob ng 5 taon. Ito ang balita ni Nestor Torres. Hanggang sa March 27 na lamang ang huling biyahe ng Philippine National Railways sa mga ruta sa Metro Manila. Dahil simula sa March 28, pansamantalang ititigil na muna ang biyahe ng PNR na maaaring tumagal ng 5 taon. Ito ay upang bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project na magdurugtong mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna.
ang susunod na biyahe ng PNR, makikita po na ating mga kababayan, ibang PNR na. Nasa taas na po, elevated na po. Katulad ng Line 1, Line 2 at Line 3. Mas mabilis, mas modelo. Hindi na po mechanical, kundi electric trains na po. 25 bus unit ang biyabiyahe ng Tutuban to Alabang at vice versa sa kaparehong ruta ng PNR stations. Babiyahe ang unang bus mula Tutuban hanggang Alabang mula alas 7:30 ng umaga, habang magsisimula naman ng alas 5 ng umaga ang first trip sa Alabang to Tutuban route at 6 to 10 p.m. naman ang huling biyahe. Nakapost na ang detalye ng biyahe at istasyon ng mga bus sa Facebook page ng Department of Transportation. Samantala, kung ang mga regular na pasahero ng PNR ang tatanungin, gaya ng mga nag-aangkat ng produkto sa Maynila at mga estudyanteng araw-araw pumapasok, mas mahihirapan silang mag-commute at mas mapapagasto sa pamasahe kapag nagtigil operasyon ang PNR. Inaasahan din nilang mas magiging matagal ang kanilang mga biyahe dahil magpapalipat-lipat sila ng sasakyan kumpara sa PNR na isang diretsyo lang ang biyahe at hindi naiipit sa mabigat na traffic. Wala tayong magagawa, ganun lang. Mag-jeep na lang, mas mabilis ito eh. At saka pagdating mo doon, malapit ka na sa uwian mo. O di mahirapan yung mga tao, mahirapan lahat ng sumasakay ng PNR, mahirapan. Kasi wala nang diretsyo na sasakyan. Mata-traffic pa. So dati po kasi kung wala po akong naaabot ng PNR, jeep lang talaga or bus ang sinasakay ko. So yun na lang din gagawin ko po. Ito kasi mura, diretso na. Kunwari 20 pesos, malayo na yun eh. Pag nag-MRT, LRT ako, nakakabalikan 100 or ganun. Dito, kung 20 papunta, 20 papalik. Mura siya. Ayon kay Undersecretary for Railways Jeremy Regino, kapag nagtigil operasyon ang PNR sa Metro Manila, dadalhin naman ang mga tren sa Bicol at doon na muna gagamitin. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news sa mga motorista, posibleng magpatupad ng rollback sa presyo ng ang mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng 20 hanggang 30 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang inaasahan rin ang nasa 30 hanggang 50 centavos per liter na bawas presyo sa gasolina. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang panibagong rollback ay bunsod ng pabago-bagong demand ng langis sa China at Estados Unidos. Sa Lunes, i-anunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, March 12. Good news pa rin po para naman sa mga kababaihan sa Pasay. Nagsasagawa ng libreng sakay ang lungsod ng Pasay sa buong buwan ng Marso bilang pakikisa sa selebrasyon ng Women's Month. Pumapasada ang mga e-trikes ng Pasay City Tricycle Pedicab Franchising Regulatory Office mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga sa Malibay Plaza hanggang Pasay City Hall. Alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon sa Pasay City Hall hanggang MRT Baya Libertad, Taft Avenue. 4 p.m. to 6 p.m. sa Pasay City o Pasay City Hall hanggang Malibay Plaza. Samantala, job fair naman ang handog ng Makati Public Service Employment Office sa darating na March 20, 2024. Mag-uumpisa ito ng 9 a.m. hanggang alas 3 ng hapon sa Makati City Quadrangle. Sa mga magpupunta, magdala lang po ng resume at black ballpen. Mag-register lang sa link o i-scan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Sa iba pang katanungan at concern, maaari pong tumawag sa 0288701230 o bisitahin ang My Makati Verified Facebook page. Bahagi pa rin po ito ng pakikisa sa Women's Month. Inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue na nadagdagan pa ang mga gamot na exempted sa Value-Added Tax o VAT. Kabilang narito ang para sa mga sakit na cancer, hypertension at mental illnesses. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sa bisa ng Revenue Memorandum Circular Number 342024,
Inalis na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang value-added tax o VAT sa 20 gamot para sa cancer, hypertension at mental illness. Makikita ang mga pangalan ng gamot sa naturang circular alinsunod sa liham mula sa Food and Drug Administration ng Department of Health kung saan makikita ang updated na listahan ng mga VAT-exempt product sa ilalim ng Republic Act 10963 at 11534. Ayon kay BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., isang hakbang ang pag-aalis ng VAT sa ilang mga gamot para sa mas malusog na bansa. Ang mga gamot sa nabanggit na mga sakit ay kasama sa VAT-exempt drugs and medicine batay sa Section 109 ng National Internal Revenue Code of 1997 na binago ng Train Law at Create Act. Inihayag ng BIR na asahan ng patuloy na pagtulong ng ahensya para maibsan ang gastos ng mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap para sa kanilang mga kinakailangang gamot. Kamakailan may inilabas na ring listahan ng mga gamot na inalisan ng buwis. Ayon sa Department of Health, malaking tulong ito para mas maraming Pilipino ang tiyak na makabili ng gamot na kinakailangan para sa kanilang mga karamdaman. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paigtingin ng itatayong Philippine Cancer Center ang paglaban ng pamahalaan sa sakit na cancer. Ang kay Speaker Martin Romualdez, layo ng specialty hospital laban sa cancer na gawing reasonable, abot kaya at accessible ang cancer care para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Ito ang balita ni Rosa Licos. Pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez ang groundbreaking ceremony para sa Philippine Cancer Center araw ng Biyernes, March 8. Isang 20 palapag na gusali ang specialty hospital na itatayo sa 5,000 square meter lot sa loob ng Blood Bank Complex sa Quezon City. Malapit ito sa iba pang specialty centers gaya ng National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center, Lung Center at Philippine Children's Medical Center. Ayon sa liderato ng Kamara, layo ng pasilidad na gawing rasonable, abot kaya at accessible ang cancer care sa bansa. Our aim is to transform cancer from a death sentence into a manageable condition that when detected and treated early can be overcome. And today, we lay down the first stone of what will be a sanctuary of healing and hope. Kabilang ang sakit na cancer sa mga pangunahing dahilan ng kamatayan sa bansa. Bukod sa cancer care, magsisilbi rin ng specialty hospital bilang training center at dormitoryo para sa mga doktor na galing sa malalayong probinsya. Each floor of this facility will house a cancer subspecialty center focusing on various types of such as hepatic, renal, gastrointestinal, lung, breast, women reproductive organs, skin, and even rare cancers. It will also serve as a home for learning and development, providing accommodation facilities for doctors and nurses from the provinces seeking cancer subspecialty training. Magkakaroon din ng Philippine Cancer Center ng housing facilities para sa mga kaanak ng cancer patients. Ang pagtatayo ng specialty hospital ay alinsunod sa pagpapatupad ng Republic Act 11215 o ang National Integrated Cancer Control Act. Inaasahan naman itong matatapos sa taong 2027. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinapayuhan ng mga doktor ang lahat ng mga teenage girls na iwasan ang pakikipagtalik ng maaga dahil sa taas ng tsansang madapuan sila ng human papilloma virus na sanhi ng sakit na cervical cancer. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So, ang cervical cancer ay cancer o pangit na bukol sa kwelyo ng matres. Simple as that, ganun lang po siya. Pangit na bukol galing sa kwelyo ng matres o cervix. Dahil sa virus na human papilloma virus o HPV, ay maaari nang magkaroon ng cervical cancer ang isang babae. Kaya't pinag-iingat ng mga doktor ang mga kababaihan
na iwasan ang pakikipagtalik sa maagang edad, lalo na't kakaumpisa pa lamang ng pagkakaroon ng regla o menstruation. Ang number 1 na main cause ng cervical cancer ay HPV virus o ang pagiging persistently infected ng high-risk HPV o human papilloma virus. So bukod dun sa HPV infection, of course, may mga practices o yung mga kadalasang ginagawa ng ibang babae kaya sila yung mas at risk sa cervical cancer o cancer ng kwelyo ng matres, no? Such as yung pakikipagtalik at a very early age, no? Pag kunwari kakaregla pa lang, ilang taon, 2 taon after nung regla nakipagtalik na, so mas lapitin yan. Again, as I said, yung cervical cancer is sexually transmitted na virus, so HPV. So the more ka maraming partner, the more ka din at risk for cervical cancer. At hindi lang to babae sa lalaki, no? Pwede ring babae sa babae. Any sexual activity, no? It puts the patient at risk for cervical cancer. Payo ng mga doktor, sa edad na 9 hanggang 14 na taong gulang sa kababaihan, ay maaari nang magpabakuna ng anti-cervical cancer upang makaiwas sa sakit na ito. Number 1, no, sana mapabakunahan, lalo na yung mga anak na babae ninyo, ages 9 to 14 years old, magpabakuna na ng anti-cervical cancer na vaccine. Pangalawa would be, of course, monogamy o isa lang sana yung partner. Talagang, nagiging practice na kasi sometimes na hindi lang isang partner, no? So, dun nagiging at high risk yung babae. Alamin ang iba pang detalye ukol sa cervical cancer. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kitsi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrador ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Apollo Kibuloy. Hindi naman na ito ikinagulat ng isang dating presidential advisor. Ito ang balita ni Jed Neresina. Inanunsyo ng Sunshine Media Network International o SMNI sa pamamagitan ng kanilang post sa X account kahapon ang pagtatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Apollo Kibuloy. Walang ibang detalyeng ibinigay ang SMNI. Ngunit si Duterte ay kilalang malapit na kaibigan ni Kibuloy na siya ring spiritual advisor ng dating Pangulo. Hindi naman ikinagulat ni former Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas ang balitang ito. Dati kasi sinabi na ni Digong, no? Si Digong mismo nagsabi siya. Alam mo na si Kibuloy, pag may bibilin siyang isang bagay, dinodoble niya para yung kalahati ibibigay sa akin. So ibig sabihin, yung kanilang bituka nakatali sa isa't isa, lalo na sa usapin ng kayamanan, no? Kaya hindi nakakagulat na siya yung huling administrator. Ayon pa kay Llamas, kung sakaling magkaroon man ng malaking problema si Kibuloy, ay ang dating Pangulo na ang bahala sa kanyang mga ari-arian. Pwede lang kakabul nila para may chilling effect do sa mga mag-aambisyon na makiagaw do sa kanyang kayamanan, no? Malaking tanong din para kay dating presidential advisor kung may buwis ba ang mga pag-aari ni Kibuloy. Dahil dapat yung binibuwisan yan no? Kaya mga kayamanan baka tax exempted dahil relihiyon daw. Ngayon ay wala pang komento mula sa dating Pangulo at sa KOJC kaugnay sa mga pahayag na ito ni Llamas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang tumanggap ng parangal mula sa Dato Bago Award 2024 si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa paglago at pagunlad ng Davao City. Pararangalan ang dating presidente bilang Dato Bago Awardee ngayong taon na siyang pinaka-prestiyosong parangal na iginagawad ng lokal na pamahalaan ng Davao. Ang parangal ay ginagawad sa mga nagpakita
ng kanilang hindi matatawarang leadership at serbisyo para sa kapakanan ng mga residente sa Davao City. Ilan sa mga sinasabing legasiya ng dating Pangulo sa Davao ang pagpapatupad ng anti-smoking law, ang pagpapanatili ng peace and order sa lungsod, gayon din ang development ng infrastructure, social welfare at economic expansion sa Davao City. Nagpapatuloy ang pagboto ng ating mga kababayan sa isinasagawang plebisito sa Marawi City ng Commission on Elections o COMELEC ngayong araw. Ito ay para ratipikahan o pagtibayin ang paglikha ng 3 district at independent barangay sa Islamic City ng Marawi sa probinsya ng Lanao del Sur. Ang mga ito ay ang Barangay Sultan Corobong, Sultan Panoroganan at Barangay Anguyao. Nagumpisa ang botohan kaninang alas 7 ng umaga at tatagal hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Inasahang boboto ang 2,265 na rehistradong botante mula sa 3 barangay sa 8 clustered precincts. Pagkatapos ng botohan ay agad na magko-convene ang Barangay Plebiscite Board of Canvassers para sa canvassing o pagbilang ng mga boto hanggang sa maiproklama kung ano ang mananalo, ang yes o ang no votes. Samantala sa April 13, isa pang plebisito ang gagawin ng COMELEC sa BARM. Matapos ang isang buwang pamamalagi sa mga evacuation centers, inilipat na sa temporary shelter ang mga pamilyang naapektuhan ng Masara landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy pa ang paghahanap nila ng ligtas na relocation site para sa mga evacuees. Ito ang balita nila Leing Moreno. Bantay sarado rin ng mga pulis ang daan papasok sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ang mga empleyado na lang ng Apex Mining Corporation ang makakadaan dahil naroon ang kanilang mining area. Kaugnay ito ng nangyaring malagim na Masara landslide noong February 6 na ikinasawi ng 77 individual. Mahigpit na ipinagbabawal na ng lokal na pamahalaan ang pagpasok sa Masara na matagal nang idiniklara na critical at no-build zone ng Mines and Geosciences Bureau 11. Nagpatupad na rin ng forced evacuation sa 5 pang kalapit barangay ng Masara na itinuturing na landslide-prone area. Yung bahay nila, so may voluntary dismantling. Para din na may baka makakuha pa sila na pwedeng magamit din sa resettlement site. At saka talagang may strong marching order talaga tayo din sa barangay officials, no, na kailangan magbantay sila, no, dahil sila yung andoon eh. Kayang mahigit 800 pamilya na naapektuhan na pilitang mamalagi sa mga evacuation centers sa loob ng isang buwan. Kahapon, 89 na pamilya na ang pinagkalooban ng temporary resettlement sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Binigyan din sila ng kit na may mga kumot, plato, baso, portable stove at iba pa. Si Aling Susan, bagamat nagpapasalamat sa tulong ng pamahalaan, hindi pa rin maiiwasan na mag-alala sa kanilang sitwasyon. Kaya nag-uulyo ko nga, bisag magkaon ko, magtulo akong luha, tungkol sa kag-uul na ko akong hayop. Sitwasyon sa namo dire nga, muramig baboy, pakaunon lang, wabi trabaho. Pagkagunit kag kwarta, dili mo, hinatag na sa anak niya, lahi mo dyan ito kaugalingon kay nga kwarta niya, nag-uol po ko ato kay, ang among baboy nga isa, wala pa man dito ma-dispose. Ang temporary shelter ay gawa sa tent na heat absorbent. May sapat rin na espasyo para maayos na makadaloy ang hangin sa loob nito. Naka-elevate ang sahig nito para hindi agad mapasok ng tubig sakaling umulan. Mayroon itong kusina, lutuan, washing and bathroom area at solar lights. Bawal magluto at gumamit ng kandila sa loob ng tent para iwas sa sunog. Ayon kay Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga,
Minadali na nila ang konstruksyon ng iba pang temporary shelter dahil hanggang March 50 na lamang maaaring magamit ng mga paaralan. Pahirapan din anya ang paghahanap sa mga permanent relocation site ng mga naapektuhan dahil isa sa ilalim pa ito sa Geohazard Assessment ng MGB para matiyak na ligtas ang paglilipatan. Ang problema ang pagpangita man og asa. Kay ang kasagaran dire na may mga reports nga medyo mga liki or limestone nga dili po siya maayo. So ang problema lang jud ang suitability, fitness sa area na pwede balhinan or relocatean. Samantala, ayon sa Provincial Disaster ng Davao de Oro, umabot na sa 77 ang nasawi sa Masara landslide. 8 pa rito ang hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan. Hinihintay pa rin ang resulta ng DNA testing ng 10 parte ng katawan na nahukay sa lupa. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumailalim ang mga sundalo ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa pagsasanay sa pagpapalakas ng pwersa sa pagsagip sa mga panahon ng sakuna. Ito'y bilang paghahanda sakaling kailanganin ang kanilang tulong. Ito ang balita ni Jolitz Matangat. Nasubukan ang kakayahan ng bawat sundalo ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa pagtugon sa iba't ibang uri ng sakuna sa katatapos lamang ng 3-day Disaster Response Challenge sa Camp Kapinpintan ng Rizal kahapon. Ilan dito ay ang pagbibigay ng CPR, High Angle Rescue at Collapse Structure Rescue. Ayon kay Major Ronnie Sarmiento, Operations Officer ng 2nd Division Training School ng Philippine Army, mahalaga ang palaging pagsasanay para sa palagi silang nakahanda sa anumang sakuna, lalo sa inaasahang the big one. Dito masusukat yung kanilang skills when it comes to disaster response, kung may mga na-aksidente, may mga collapse structure, water surge, or even sa mga inclined or nasa taas ng mga lugar kung paano nila ibababa yung mga pasyente. So dito rin masusukat yung kanilang kakayahan under time pressure sa challenge nito kasi in relation sa real life situation, time is in the essence. Iginit ni Major Sarmiento, ito ay regular nilang isinasagawa at bukod sa pagsasanay ay patuloy rin ang pagpapabuti ng kanilang mga gamit sa pag-rescue. Bukod diyan, sumailalim din sa pagsasanay ang Infantry Brigade Rifle Squad Challenge. Ang mga nasabing aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng 48th founding anniversary ng 2ID. Sa 3 araw na pagsasanay, pinamalas nila ang paggamit ng baril, tactical movements, battle drills, combat casualty cares, endurance firing, land navigation, map reading, signal communication at maneuvers. Samantala, ngayon araw naman ay nagsagawa ng media activity ang 2nd Infantry Division. Jolitz Matangat, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagaan. Nakuha na ng video ng isang local golfer ang pagdagsa ng kangaroos sa Heritage Golf and Country Club sa Victoria, Australia. Bunsod nito, napilitan ng golfers na ihinto ang kanilang laro. Karaniwang nabubuhay ang kangaroos sa malalaking grupo o kawan. Arestado sinampahan ng kaso ang isang US Army analyst dahil sa pagbebenta ng classified military information sa China. Dinakip si Sergeant Corbin Scotch sa Fort Campbell sa Kentucky, USA, kasunod ng investigasyon ng Federal Bureau of Investigation at US Army Counterintelligence. Batay sa mga kasong isinampa, binayaran ito ng $42,000 o mahigit 2.3 million pesos kapalit ng dose-dose ng sensitive security records. Ayon sa mga opisyal, nag-umpisa ang criminal conspiracy noong June 2022 at nagpatuloy bago ito maaresto. Naharap ito sa pakikipagsabwatan upang makakuha at maglantad ng National Defense Information, pagpapadala ng Technical Data Defense Articles ng walang lisensya at iba pa. Natanggal ang gulong ng isang United Airlines jetliner matapos mag-take off sa San Francisco International Airport. Araw po ng Huwebes, March 7, nahulog ang gulong sa isang car park na
ginagamit ng airport employees at napinsala ang ilang sasakyan. Ligtas namang nakalapag ang eroplano sa Los Angeles International Airport. Patungong Osaka, Japan ang flight na may 235 passengers at 14 na crew ayon sa United Airlines. Ayon naman sa airline, designed ang eroplano na lumapag ng ligtas kahit mayroong nawawala o napinsalang gulong. Matapos natin kilalanin si Alfred Watermax sa kanyang garage tour, tampok naman ngayong linggo sa Manibela ang garage tour ni Reed Motovlog at road trip sa isang tourist destination sa Tarlac. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Nakilala bilang Reed for Speed, ang ating isa sa new co-host ng Manibela, si Reed Motovlog. Naging malapit siya sa puso ng masa dahil sa mga nakatutuwa at nakaaaliw niyang mga motovlog. Memorable na lang siguro yung first time kong makipag-meet sa mga subscribers ko sa Shell Pugon nun. So yun ang pinakamasaya para sa akin kasi baguang vlogger lang ako pero ang dami ng sumuporta sa akin. Ipasisilip niya sa atin ang ilan sa kanyang mga big bikes at maging paborito niyang gamitin. Bukod sa pagmotorsiklo, hilig din ni Reed ang camping at off-road adventure. Dahil mahilig po tayo sa adventure, hahanap tayo ng lugar ngayon para pasyalan. At gamit natin ang ating Kawasaki Z1000R. Kaya naman isa sa Greek-inspired na pasyalan sa Tarlac ang aming ding napuntahan. Diba guys, ang ganda. Diba? Then makikita ninyo yung paligid, lalo na sa hapon or umaga guys. Yan, no? Yan yung ginagawang kalsada ngayon. At may mga bundok, gubat, tahimik yung lugar. Kaya abangan ang garage tour natin kay Reed Motovlog ngayong linggo, alas 8:30 na umaga, dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa Manibela YouTube channel. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Pilipinas at Cambodia nagkasundo na palakasin ang rice trade at defense cooperation. 86 billion pesos na investment na kuha ng Pilipinas sa sidelines ng ASEAN-Australia Summit. It is a new world, it is a new economy, it is a new global economy to which we need to adjust not only our business sector, not only our private sector, not only our finance sector, but also our legislative sector to change, to make the very important structural changes that are necessary for us to adjust to the new global post-pandemic economy. NFA Administrator at mahigit 100 opisyal at empleyado ng ahensya pansamantalang sinuspindi dahil sa umano'y maanumalyang bentahan ng imbak na bigas. Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. pansamantalang pangungunahan ang NFA. Research vessel ng China na namataan sa Benham Rice, posibleng scientific at naval warfare ang pakay, ayon sa ilang security analyst. Alam naman ho natin na interesado ho ngayon ng China, mainito ang China, lalo na ho sa larangan ng issue ng Taiwan. Maaring minamap po nila yung karagatan ho dyan, just in case ho, magkakaroon ho ng gulo in the future between China and Taiwan at papasok ho of course ang Amerika dyan. Paghahain ng kasong child abuse at qualified trafficking laban kay Apollo Kibuloy, ipinag-utos na ng Department of Justice. Hold departure order laban sa religious leader, pinirmahan na. Sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. Napakabigat. Mga sibilyan pwede nang magmay-ari ng semi-automatic rifle ayon sa PNP. So yun po yung minor amendment po, particularly yung section 36.6 po.
pwede na pong magmay-ari po ang sino man po na civilian ng 7.62. Yun po yung M14 po pababa po. Basta po yung baril po na yon ay hindi po siya automatic po yung sa selection po niya. Senator Risa Ontiveros ipinako-contempt si Apollo Kibuloy dahil sa hindi pa rin pagdalo sa investigasyon ng Senado. Senator Robin Padilla tutol sa contempt order laban sa religious leader. Hindi po obra ang ganitong mga excuse. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. 4 na tauhan ng Philippine Navy na kasama sa resupply mission sa Ayungin Shoal, sugatan matapos bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas. There have been reports of a collision between BRP Sindangan and a Chinese Coast Guard vessel because of the illegal actions conducted by the CCG. Unaysa May 4 was also hit by water cannon. We are awaiting updates on damage to Unaysa May 4. Naitalang inflation rate sa bansa para sa February 2024 bumili sa 3.4% ayon sa Philippine Statistics Authority. Ambulansyang walang pasyente at patient transport vehicle bawal sa EDSA busway ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Ang tanong namin dun sa driver, bakit ka naka-blinker? Bakit ka nasa EDSA bus carousel? Kasi nagmamadali kaming pabalik na sa aming pinanggalingan. So, may emergency ka ba? Simple lang, wala na. So, pabalik na. So, hindi na dapat sila naka-blinker, hindi na sila dapat nakawangwang, at higit sa lahat, hindi na sila dapat dumaan ng EDSA bus carousel. Anomalya sa pagbebenta ng NFA rice, iimbestigahan na rin sa Kamara. Perhaps you have to do an extensive evaluation of the mandate of the NFA and whether or not this is being fulfilled at the moment. Hindi lamang dapat sa mga public officials involved nakatuon ng investigasyon, pati na rin po sa mga pribadong individual na kasabwat po nito ng mga public officials natin ay makasama din dapat sa mga makasuhat. Australia handang tumulong sa ASEAN upang mapanatili ang paggalang sa soberanya at teritoryo ng bansa. Pilipinas lumagda sa free trade agreement sa Australia at New Zealand. In all this, Australia commits to working with you to make sure the principles of sovereignty, territorial integrity, equality and independence are upheld. Bagong harassment ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, labis na nakababahala ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pambubuli ng China patuloy na ipoprotesta. We continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen, our Coast Guard. Once again, we will make our objections known and hope that we can continue to communicate, to find a way so that such actions are no longer seen in the West Philippine Sea. MMDA nilinaw na hindi pa final and executory ang desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal sa mga lokal na pamahalaan na manghuli at maniket ng traffic violators. Motion for reconsideration ihahain. Sa ating po mga kababayan na motorista, kung kayo po ay huhulihin ng mga local traffic enforcers, huwag po tayo makipagtalo at i-argue na sabi ng Korte Suprema ay bawal na kayong manghuli at mag-issue ng ticket dahil hindi pa nga po ito final and executory. So, sa ngayon, pwede pa po manghuli ang mga local traffic enforcers. Senate President Juan Miguel Mig Zubiri nilinaw na hindi siya ang nagpapaikot ng statement of support sa gitna ng umano'y kudeta sa Senado. Maraming haka-haka, chismis na papalitan daw ako, ikukudeta daw ako para matigil na yung haka-haka at usapin na yan, yung mga rumors na yan, ay ginawa na po nitong manifesto. 2
Filipino seafarers kumpirmadong nasawi sa missile attack ng Houthi rebels sa isang barko sa Gulf of Aden. 3 pang Pinoy malubharing nasugatan ayon sa Department of Migrant Workers. Senator Robin Padilla, mayroon ng 5 lagda para mabaliktad ang contempt order laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Pero Senator J.V. Ejercito, binawi kalaunan ang pirma. Ano man ang kahinatnan nitong aking sana yung content, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to kasi demokrasya ito eh. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si Pastor. Hindi yon. So I did not withdraw because of bashing. Sanay na ako dyan. It's a matter of doing the right thing. Issue ng right-of-way na nanatiling hamon sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Mga may-ari ng private properties na tatamaan ng proyekto patuloy na kinukumbinsi ng Department of Transportation. Ang magiging problema natin if we enter into a contract with a contractor, no? And then yung may mga issues pa tayo sa right-of-way, baka hindi makapagsimula on time, no? And magkaroon ng tinatawag na prolongation cost. Department of Health nagpasaklolo sa Philippine National Police upang maipatupad ang pagbabawal sa paggamit ng vape sa mga menor de edad at pampublikong lugar. Yung sigarilyo, nicotine at saka tar and other smoke elements yung ando doon. Pero doon sa heated tobacco, dilagyan na nila ng flavors. Ang problema, ang nadidiscover natin, some of these oils or scents are the ones that cause damage to the lung. Stakeholders Cafe at PNP Officers Dormitory na handog ng MCGI sa Rizal Police Provincial Office. Nagagamit na 11 solar street lights na hiling ng PNP Rizal para sa mga residente sa isang barangay na ikabit na rin. Unang-una, napakaganda na tumutulong ang kagaya ng UNTV at MCGI sa kapulisan. Naniniwala sila na ang pagtulong sa kapulisan ay pagsusulong sa kapayapaan. Diyan napakagandang bagay. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibiyahe patungong Germany at Czech Republic para sa state at working visit. Pagpapalakas ng maritime at labor agreements lalagdaan. This is more on the commercial side. So it's facilitating the movement of maritime trade. And you know very well that 1/3 of the seafarers around the world are Filipinos. And a robust shipping industry in the Philippines and in worldwide will be good for the employment of seafarers, Filipino seafarers. Mga labi ng 2 Pilipinong tripulante na nasawi sa pag-atake ng Houthi rebels sa Gulf of Aden hindi pa nare-recover. Magiging hamon din yung pag-recover ng labi. Kaya't pagdarasal pa rin natin na maisagawa ito ng maayos. Dahil as of 4 p.m. kahapon, may sunog pa sa barko na tinutupok. So, may challenge talaga yung pag-salvage at yung paghanap ng labi doon sa barko. Biyahe ng Philippine National Railway sa Metro Manila, pansamantalang ititigil simula sa March 28. Tigil operasyon, maaring tumagal ng 5 taon. O di mahirapan yung mga tao, mahirapan lahat ng sumasakay ng PNR, mahirapan. Kasi wala nang diretso na sasakyan, matatraffic pa. Ang susunod na biyahe ng PNR, makikita po na ating mga kababayan, ibang PNR na nasa taas na po, elevated na po, katulad ng Line 1, Line 2 at Line 3, mas mabilis, mas modelo, hindi na po mechanical kundi electric trains na po. At bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas sa 2.15 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Isang tulog na lang at muling masasaksihan ang galing sa sports na volleyball ng iba't ibang sangay ng pamahalaan na kasali sa UNTV Volleyball League Season 2. Nakahanda ng lahat ng kupunan sa natatanging liga ng public servants. Ito ang balita ni Harry Ilagan.
Puspusan na ang training ng 3 bagong teams sa inaabangang liga ng mga public servants sa UNTV Volleyball League Season 2. Makakasama ngayon sa UVL ang koponan ng VFP Firefighters, Comelec Suffragettes at SSS Pension Protectors. Ayon kay VFP Firefighter Head Coach Tim De Labado, nag-focus ang kanilang team sa pagpapalakas ng stamina at endurance na kanilang mga manlalaro. Sa umaga, jogging po, tapos meron mga physical conditioning, tapos yung skills enhancement pagdating na po sa hapon, tapos sa last part po, minsan doon na po nangyayari yung mga tune-up games sa ibang teams po. Based po sa assessment po namin, since po nang start na magkita-kita po kami, tapos nitong huli po na tune-up games, malaki po yung pinagbago sa mga players. Malaking tulong po yung rigid training po talaga. Ina-expect din po kasi namin na yung ibang mga teams po ay talagang pinagandaan din po. So, lahat yun, dinevelop namin yung stamina, yung skills nila. Lahat po yun kasama po sa iniready po namin sa mga players. Ayon naman kay Comelec Suffragettes Head Coach Ricky Marcos, pinag-aralan nilang mabuti ang tamang galawan ng depensa sa court at kung paano umatake ang kalaban. Binabalik ko lang yung condition nila. So, binabalik ko sila sa basic, kung paano rumeceive ng volleyball, kung paano pumalo. Siyempre, nandun yung sistema kung ano yung gagawin naming mga strategy sa mga games namin. Pinopokus ko sa kanila siyempre yung depensa. Pinaka-importante kasi yung depensa sa paglalaro ng volleyball. Pinagandaan namin, siyempre ako mas lalo na ako coach ako. So siyempre nanonood ako ng mga games ng mga past UNTV Cup. So nakita ko sobrang maayos yung mga players, yung mga team. So ayun, pinaghahandaan namin yun kung sino yung mga kalaban namin. So far, lahat ng team sa UNTV magagaling, maayos. So ayun yung kailangan namin paghandaan. Isa si Chanda Lea Manlapit ng Comelec Suffragettes na first time maglalaro sa UVL Season 2. Ito ay ang liga na may pusong handang tumulong para sa kapwa. Maganda siya kasi 'di ba nai-enjoy mo yung ginagawa mo at the same time nakakatulong ka. So maganda yung advocacy nitong UNTV na to kasi hindi lang siya puro laro. So yung mga teams din dahil alam nila na meron silang matutulungan, magpupursige kami para maibigay namin yung para dun sa charity na talagang tutulungan namin. Bago ang tournament ay nagkaroon ng tune-up games ang mga bagong koponan nitong nakaraang Pebrero. Layon nito, magkakilala ang mga bawat team at masukat ang kakayanan ng bawat isa. Samantala kasama pa rin ngayong Season 2 ang 5 koponan na una nang nakasali noong Season 1. Ito ay first season UVL champion AFP Lady Gunner, first runner-up Senate Defenders. Kasama pa rin ang PNP Lady Patrollers, Judiciary Justice Servers at DFA Emissaries. Batay sa UVL rules, hanggang laging 6 ang manlalaro ng bawat koponan. Dapat 12 dito ay regular employees ng bawat government agency na kalahok. Pinapayagan silang kumuha ng hanggang 4 na import players o mga dating mga manlalaro. Ang UVL Season 2 ay susunod pa rin sa patakaran ng FIVB o Federasyon International de Volleyball. Pangungunahan pa rin ito ng PBA legend UNTV Cup basketball analyst Coach Ronnie Magsanok bilang commissioner ng UVL. Katulad ng Season 1, lahat ng team ay magwawagi ng cash prize na itutulong naman nila sa kanilang napiling benepisyaryo. Abangan ang mas pinalakas na liga ng mga public servant sa pagsisimula ng UNTV Volleyball League Season 2 bukas, March 10, 2024, alas 12 ng tanghali sa Rizal Memorial Stadium. Matutunghayan ang bakbakan ng AFP Lady Gunner at PNP Lady Patrollers sa opening game ng alauna ng hapon. Susundan naman ito ng sagupaan ng Senate Lady Defenders at Judiciary Justice Servers alas 3 ng hapon. Live itong mapapanood sa UNTV Public Service Channel at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 29, versikulo 12.
na nagsasabi, kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dags. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.